Hindi pa po tapos ang inkwentro sa paniniwala at paliwanagan. Ang dalawa na opisyalis ng ating gobyerno. Isa si Congressman Marcoleta at si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard at tagapagsalita sa West Philippine Sea. Kasi ang sinasabi ni Commodore Tariela, mukhang hindi daw alam o baka wala daw si Congressman doon talakayin yung batas, pinapanukalang batas at ngayon batas na tungkol sa pagkilala diyan sa Exclusive Economic Zone at West Philippine Sea. Okay? So pakinggan nyo ang paliwanag po dito ni Commodore Tariela ng Coast Guard. Yung posisyon ni Congressman Marcoleta, ang sabi niya naman, atin daw ang Exclusive Economic Zone natin na to. Ang issue niya lang, hindi daw makikita sa kahit na anong libro ang salitang West Philippine Sea. Ang tanong ko naman sa kanya, kung naniniwala siyang atin ito, bakit bawal natin pangalanan? At kung hindi natin ito mapapangalanan ng West Philippine Sea, ano ang recommendation niya na itatawag dito? Diba? And it's also worth mentioning, no, that the Philippine Maritime Zones Act na ipinasa ng Kongreso, if you're going to look at the Congress votes, no, members of the House of Representatives, wala doong nag-abstain at wala doong tumutol. Hindi ko lang alam kung absent si Congressman Marcoleta nung nagbotohan dito. Kasi ngayon may comment siya dito sa Philippine Maritime Zones Act. So that is something that you should also ask Congressman Marcoleta, whether he was absent during the passage of the Maritime Zones Act. Kasi as per record ng Congress, hinanap ko kung may nag-abstain ba o may nag-disapprove. Zero naman, no? Parang 284-00 yata, parang ganyan. I'm not really sure. But nobody abstained, nobody disapproved the passage of the Philippine Maritime Zones Act. So meaning, if Congressman Marcoleta was present at the plenary for the voting of this bill, bumoto siya ng yes, unless absent siya. Itong mga ganitong statement, kaya ako pinapatulan lang. Kasi baka may mga Pilipinong mag-isip na wala nga talagang West Philippine Sea at mali ang ipinaglalaban nating West Philippine Sea. I'm not running for any public office and I don't think na ang paggamit ng West Philippine Sea para sabihin mo lamang na hindi ito totoo to get attention whatsoever ay napakamali. No? Para sa akin, it's unfair to the Armed Forces of the Philippines and for the Philippine Coast Guard and for the Filipino fishermen at sa lahat ng ating bayaning Pilipino na tumindig at nakipaglaban sa ating bansa. No? For a lawmaker to say those kind of things is something that is very unimaginable. Ayun. I don't have to challenge him. Antindi, ano ha? Si Commodore J. Tariela po ng Philippine Coast Guard yung nagsalita. So, ayan. Controversial ho talaga dahil kasi sinabi ni Marcoleta, Congressman Marcoleta, na wala daw naman yung West Philippine Sea. Hindi ito politiko. Ano ang inyong masasabi dyan? Hindi pa ho talaga tapos. At pinanindigan ni Commodore Tariela, meron na West Philippine Sea. At I think itong pinaglalaban at patuloy na ipaglalaban, nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Okay? Ayan po kasi nagsimula doon sa hearing sa Kongreso. At doon mismo on record na sinabi ni Congressman Marcoleta na walang West Philippine Sea, gawa-gawa lang daw natin yan. Wow. Kaya tuloy, dami nag-comments at nagbalita nitong isyong ito na parang mas pinaburan pa ang China doon sa statement na yan. Kasi nang gustong-gusto madinig ang China na walang West Philippine Sea. Ang ibig sabihin, South China Sea. Kanila yun. Ganun ba yun? Pinaglalaban niya ng military at ng Coast Guard at ng mga Pilipino at ng mga mangingisda at ng Pangulong Marcos. At kaya nga tayo laging nagpipetisyon, diplomatic protest before Chinese Embassy here in Manila ay dahil ating pinanindigang merong West Philippine Sea at atin yan. Kaya ayan ang issue. Ngayon pa naman ay mag-i-eleksyon, kandidato ito si Marcoleta, Congressman Marcoleta. Paano ito? Paano siya maintindihan ng mga botanteng Pilipino na yung matagal nang pinaglalaban at dekada nang pinaglalaban ng mga Pilipino sa pananako, pangaagaw ng Chinese government sa West Philippine Sea, hindi naman pala niya pinaniniwalaan. At sinasabi pa nga na wala daw West Philippine Sea. Wow!
Kilala ko si Marcoleta kahit hindi ko kilala siya ng personal. Nakikita ng personal pero nai-interview ko yan dati sa television program ko. Pero dito nagulat talaga ako. Kakaiba. Ewan ko kung anong pinanghugutan. Kasi na-identify kasi siyang maka-Duterte. Ay ang mga Duterte sinasabing maka-China. O ayan, nakahawa-hawa na. Negative ito. Kung pag-uusapan ay suporta ng taong bayan, lalo pa kandidatong national. Wow! Any comment, reaction, malaya po kayo. Samantala, pangalawa na ating pag-usapan itong, nabanggit ko na ito pero muli kong babanggitin kasi talagang consistent, tuloy-tuloy na po Hindi na mapigilan si Pangulong Marcos sa kanyang pagsagot, sabihin natin pagbatikos, pagpatol sa mga kritiko ng kanyang administrasyon sa halos 2 taon kalahati na siya ay pinersonal, siniraan at kung ano mga isyo. Ngayon ay consistent siya ng mga pagpuna at batikos. Doon sa pinakamainit na batikos niya, doon sa unang rally ng kanyang partido, ng mga kandidato ng gobyerno sa Ilocos Norte, na sinabi niya, hindi na tayo babalik sa isyo ng tukhang, korupsyon, human rights violation, at kung ano-ano pa. Na hindi niya binanggit kung sino, pero alam na natin kung sino yung nasasangkot niyan. Okay? At yung mga paninira, kung ano pa. So, asahan natin sa mga susunod na mga rally, kasi ang balita ko, kung hindi man madalas, pero basta may panahon, lalo pagka-weekend, sasamahan ni Pangulong Marcos ang mga official candidate niya. At yan ay marami pa rin sasabihin bilang pangunahing nag-iendorso sa kandidato ng administrasyon. At kanyang iniisa-isa na humbalikan. Kung ang Pangulo ay nagsasalita na po at nagpapakita na ng tapang, galit, laban sa mga kritiko niya, laban sa Duterte, ay ang ating mga law enforcement agency napapansin kung tuloy-tuloy na ang pagpapail ng kaso. Ang pinakahuli nga yung ginawa ng NBI. Inciting to sedition, grave threats na ipinail before Department of Justice. Meron pa hong mga susunod dyan na ibang mga kaso pa. At yung alam naman natin, na-impeach na sa Kongreso ang pangalawang Pangulo. For trial na lang sa Senado. Hindi lang natin alam kung kailan. So yun ang galawan. Gumalaw ang Executive Department, nagsasalita na si Pangulong Marcos, gumalaw na ang Kongreso, nasa Senado na, gumalaw na ang NBI, nasa DOJ na, under evaluation ng DOJ, ang mga sapat na basihan at ebidensya na ibinigay ng NBI po para i-file ang kaso sa Korte against Vice President. So ayun ito. Rule of law, pinapairal na. Kung nyo mapapansin, ina-update ko lang po kayo. Yung galaw ng Office of the President, galaw ng buong Executive Department at Law Enforcement Agency at ng Kongreso, yan ang pagpapatupad ng batas. Pero dapat yung mga maka-Duterte or Duterte ka, huwag kayong magagalit sa balitang ito. Kung naintindihan lang nyo ang topic, naintindihan nyo ang pinag-uusapan, matutuwa pa kayo. Dahil kasi yung rule of law ang pinapairal. Bibigyan pa ng pagkakataon at binibigyan ng pagkakataon sa impeachment si Sara Duterte makasagot. Sa investigasyon sa NBI, hindi naman siya dumating. Binaliwala niya ang invitation. Ngayon sa prosecutor, nasa kanya kung darating siya. So ito yung pagbibigay ng malayang pagpapatupad ng batas. Yan ho ang pinapairal ngayon ng ating gobyerno. Kaya again, dun sa mga nagko-comments na pagka nakadinig na ang topic about Duterte, akala nila masama na. Kung inyong naintindihan at iintindihan ang topic at pinag-uusapan dito, matutuwa pa kayo. Pero kung sarado ang isip nyo, na talagang kapag nababanggit ang mga Duterte sa mga balita, galit ka agad kayo at hindi nyo alam, may stress lang kayo. Kayo rin may kasalanan kung bakit kayo may stress. Please like and share. Doon sa matitino, matatalino, nakakaintindi ng pinag-uusapan at may pagmamahal at malasakit ng mga Pilipino dito sa ating bansa. Sama-sama tayo.